Paparating na ang PVL 2024 Conference sa Pebrero at isa sa posibleng player na mamimiss natin ay si Gia Morado de Guzman ng Creamline Cool Smashers na kasalukuyang nasa Japan ngayon at naglalaro bilang import. Kaya ngayon, balikan natin ang isang laro kung saan pinatunayan ni Gia na kahit setter ka ay may kakayahan kang tapusin ang isang laro. Tiyak na pagkatapos mong panoorin ito ay mapapasabi ka na, Gia, balik ka na! Set 1 pa lang ay abala na agad si Gia na pagalawin ang kanyang mga open spikers na sina Eliza Valdez at Gemma Galanza. Nahataw naman sa excellent sets na ibinabato ni Gia sa kanila. Kahit hindi maayos ang reception at taas ng bola patungo kay Gia, talagang nagagawan pa rin niya ng paraan maiset lang ang bola sa kanyang mga spikers. Naging bigsa ng sunod-sunod na pagkakapanalo ng Creamline. Eliza Valdez giving the point back right away to the Cool Smashers. Kita mo yung full effort na yung talo ng blockers pero siya konting-konti lang. As we see, Gemma Galanza take the point back. We were just talking about her. Pantino, Morado, and that's Colleen Bravo. So pinukuhanan nila ng diskarte itong blocking ng Pocari Sweat. Oh! And that's another attack on Castle. Morado to Galanza. And Creamline. Palomata will try to end it. No! Galanza on the drop. Yes! With a drop Creamline Cool Smashers. Jeanette Panaga. Here is Morado. Valdez from the back. She's been quiet. Yes. Dinomina ng Creamline ang set 1 at tinapos ang set sa score na 25-19. Nagpatuloy ang consistency ni Gia sa kanyang mga plays. Kaya naman, hindi nagkaproblema ang Creamline pagdating sa opensa. Ina-active na ni Gia ang kanyang mga middle blockers, kaya naman mas mahirap ang defenders ng kalaban. At paniyong ko, Morado to Valdez na para dito kay Wed Semana. Here's Valdez. To Yonko, andun si Gohing. Here is Galanza from the back, and Galanza will score. Good angle from Gemma. Gia gets up Palomata. Morado to Valdez from the back. Oh! Valdez off the net. Eliza Valdez. Morado to Sa huli, muling naibulsa ng Creamline ang set 2 sa score na 25-17. Naging kampante ang Creamline sa sets 3 and 4 matapos nilang makuha ang 2-0 sets advantage. Kaya naman, mas ginanahan ang Lady Warriors. Mas naging aktibo rin ang mga middle blockers ng kabilang kupunan at pati si Valdez ay hirap makalusot. About the coaching of both coaches here, Coach Gasper Jimenez and Coach Ty Bruder. And Cayetano, ito si Shin on Twitter. Ayan, nakikita niyo mga tweets ng points. So naibaba. Creamline sa takdo ang lamang dito. In front by 4. Morado to Phil. And that's a point for Creamline. Mana to Pablo here. Diretso kay Valdez. Morado to Sato who puts it down. Semana. Yonko. Nandun si yung mga pagkakasetup doon. Mana to Yonko here. Morado. And Risa. Sa quick to Panaga. Dun sa likod si Galanza. Cayetano. Again, save. Dinomina ng Lady Warriors ang sets 3 and 4 na nagresulta sa isang extended match. Pagdating sa set 5, naging delikado agad ang sitwasyon ng Cool Smashers matapos magkaroon ng 5-point advantage ang kabilang kupunan sa score na 10-5. Subalit, trinabaho ni Gia at Eliza ang kalamangan at nagawang makalapit sa score ang kupunan. Unang nakuha ng Lady Warriors ang match point, subalit na itabla pa ng Creamline ang score sa 14-all. Gamit ang magic ni Gia, na ipanalo ng Creamline ang intense 5-setter match na ito matapos ang back-to-back service aces niya sa last part ng set. That time, 44 excellent sets. Match point. Are at match point. We hope you guys are having a good Sunday. Gia. Oh! Tinapos ni Gia Morado de Guzman ang laro na may 44 excellent sets. Wow! Grabe! Ang performance na ito ni Gia
ay tiyak na kailangan ng Creamline this season. Ikaw, miss mo na ba si Gia?